Pang, Pang, gising. Gumising ka na. Huwag mo naman akong iwan. Kami ni Mamang, pakiusap. Paano kami? Umiiyak na sambit ni Maya. Tumakas ka na. Iwan mo na kami. Anak, ang kapatid mo huwag mong pababayaan. Hanggat may natitira pa akong lakas. Tumakbo ka na. Naway gabayan kayo ng Diyos Ama. Mag-iingat ka anak. Mag-iingat kayo. Naway baunin mo sa puso mo ang mga naituro ko sa iyo. Ikaw ang kalakasan ng kapatid mo. Ikaw lang, Maya. Pang! Pang! Totoo ba talaga ang aswang? Paano paniniwalaan ng mga nilalang na hindi man lamang nakikita? Paano may papaliwanag ang isang bagay na kahihirap paniwalaan? Pamana, minsan ito'y ari-arian o meron namang natatanging kagamitan. Mapakaliwa man o kanan. Ang kwentong ito'y patungkol sa isang karanasan na kung saan ay hindi makakalimutan ni Maya. Taong 1993, siyudad ng Iloilo. Naku, andyan ka lang pala ateng. Kanina pa kita hinahanap pa. Kakain na tayo at kita mo nung oras na. Ano yung hawak mo? Baul na naman nila Papang at Mamang? Wika ng baklang si Milo. Sige, mauna ka na at susunod na ako. Inaayos ko lang ito, parang matagal na ding hindi nalinis ang mga gamit. At syempre hindi ko na rin maiwasan na maisip na kung sana buhay pa sila ngayon di sana magiging masaya sila kung ano man ang narating nating dalawa. Tugon naman ni Maya. Di ba nga sabi mo nakasama sila sa nangyaring pagsunog sa gubat? Kasama ang mga aswang? Bukang bibig mo lagi ang istoryang ewan ko ba kung paniniwalaan ko? Aswang. Totoo kaya yun, ate? May nakita ka na ba? Tanong pa ni Milo. Hindi na nakapagsalita pa si Maya. Nginitian niya lamang ang kapatid na para bang nagpapahiwatig na totoo ang lahat ng sagot niya sa mga nailatag na tanong nito. Uli lang lubos na sina Maya at Milo. Nasa 14 anyos pa lamang si Maya noong maranasan niya ang trahedya na nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Si Milo naman ay 1 taong gulang lamang at hindi nito matandaan kahit ang mukha ng kanilang mga magulang. Kilalang albularyo si Papang Noel, ama ng magkapatid. Dati silang nakatira sa liblib na lugar sa Luca, probinsya ito ng Iloilo. Ayon kay Maya, maayos naman ang kanilang pamumuhay noong buhay pa ang Mamang at Papang niya. May malapad silang sakahan kung saan sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Bata pa lamang si Maya noong laging pinapaalala ng ama ang mga bagay sa paligid. Tinuturuan siya ng mga kaalamang magagamit niya, lalo na kung sakali daw na mapadpad sa ibang lugar. Mula sa mga halamang nakakagamot, sa mga pagkaing makapagbibigay ng maayos na enerhiya sa katawan ng tao, at lalo ng mga usal at dasal na laging pinapabigkas kay Maya ng kanyang Papang Noel. Lagi pa nitong ipinapaalala ang kahalagahan at respeto lalo na sa mga nakapaligid sa kanila. Ganong ugali rin ang natuturo niya sa kapatid noong nawala na si Mamang Jean at si Papang Noel. Taong 2005, nang makapagtapos si Maya sa kursong pagiging isang guro, maging ang kapatid nitong si Milo ay nagtagumpay din sa pagtatapos sa kurso ng mga nursing. Noong mga panahong wala pang silang dalawang matakbuhan, pinili ni Maya na dalhin ng kapatid sa bahay ampunan. At kung kaya naabot nila ang kanilang mga pangarap nang dahil iyon sa tulong ng mga madring umalalay sa kanila. Hoy, ate, kay lalim ng iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Nagbukas ka lang ng baul, hindi na maipintay ang mukha mo. May nangyari ba? Kung ano man yan, hayaan mo na. At hindi ako sanay na ganyan ang ekspresyon ng ate kong nuknukan ng ganda. Ayos lang naman ako. May naalala lang kasi ako eh. Kanina, diyan sa labasan natin meron na namang tinapon na bangkay. Wakwak daw ang tiyan at nawawala ang ilang mga laman loob. Kaya ikaw mag-iingat ka.
lalo na sa pagpasok sa gabi. Napakadelikado ngayon. Sos, yung dalaga bang tinutukoy mo? May usap-usapan doon sa labasan na ibinenta daw yun ng tatay niyang lasinggero sa isang gang na nangunguha ng mga bata para tanggalan ng mga laman loob. Hindi yun aswang ate. Sindikato ang may gawa nun. Huwag kang nga mag-alala. Lagi naman akong handa, no? Lagi mo kayang pinapaalala sa akin na dalhin ko ito. Ewan ko ba kung saan mo ito nakuha? Balisong yata ito ni Berting Labra eh. Ginagamit ko na nga lang ito lagi pagbukas ng mga delata pag wala akong baong ulam. Saka ano ka ba? Kay lapit ng pinapasukan ko rito, dito sa atin. At marami-rami naman akong kasama tuwing umuuwi. Tahimik na napaisip si Maya. Mababakas naman sa kapatid na hindi ito natatakot at lalong hindi ito nababahala anuman ang kaganapan sa kanilang paligid. Pangiti-ngiti pa ito habang nilalatag niya ang isang tangkal na balisong. Ayon kay Maya, ang gamit na yun ay galing pa sa baul na iniwan ni Papang Noel nila. Sadyang hindi raw iyon basta lamang pambukas ng kung anong delata, kundi iyon ay magagamit pang depensa kung sakali mang may magtangka sa kanilang buhay. Matapos silang dalawa sa pagkain, ay naggayak na si Milo para pumasok sa trabaho. Panggabi kasi ang binata at laging umaga na ito kung umuuwi. Samantalang si Maya ay nagligpit na ng mga gamit at naisipang magbukas ng kanyang email dahil may hinihintay itong mensahe sa inaplayan niyang sideline. Nagtuturo na si Maya sa pampublikong paaralan, ngunit ngayon, sa kanya, hindi sapat ang kanyang sahod para makapag-ipon ng pambili niya, pambili sana ng bahay at lupa sa kabilang baryo. Saktong alas 8 ng gabi nang nakatanggap siya ng isang kumpirmasyon sa isang ahensya na nagsasabing tanggap na ang kanyang pag-a-apply. At nagkaroon din ito ng agarang amo malapit lamang din sa kanyang pinapasukan. Laking tuwa ni Maya at sa wakas ay may panibago na siyang trabaho. Bago umalis si Milo, hindi naman ito maiwasang punahin ng kapatid, lalo pat biglang umiba ang ekspresyon ng mukha ni Maya. Naging maaliwalas ito at pakanta-kanta pa. Huhulaan ko te, nakahanap ka ng boylet no? Yung may 4 na M, ang totoo. Kunwari ka pa ate, kanina lang nakabusangot ka eh. Ano bang boylet ang sinasabi mo? Hindi no? Saka 4 na M? Ano yun? Hindi pa tayo pwedeng mag-boyfriend kasi wala pa tayong bahay at lupa. Itong ikinatuwa ko ay trabaho. Natanggap na ako sa ahensya. Pinapatawag ako bukas para daw malaman ko kung ano ang magiging trabaho ko. Paano yung pagtuturo mo? Naku ate, huwag patayin ang sarili sa pagtatrabaho ha. Alalahanin iisa lang yung katawan natin. Saka ano ka ba magiging elastic woman? Dala-dalawa ang ginagampanan. Tinulak ni Maya ang kapatid. Inabisuhan niya itong lumabas na dahil baka daw nahuhuli na ito sa trabaho. Ayaw niya rin patulan ang mga patutsyada ng kapatid dahil alam niyang wala siyang panama rito kung sakali mang maglatag pa ito ng mga malalalim na kataga na para bang naaalala niya rito ang mamang Jin nila. Gayunpaman, nagayos na lamang si Maya ng sarili upang makapagpahinga dahil ayon pa nga sa kanya, maaga ang kanyang pasok sa kanyang trabaho. Bandang madaling araw nang biglang nagising si Maya dahil sa mga alulungan ng mga aso. Animoy nang ilabot ang dalaga dahil sa ilang taon na paninirahan sa lugar, noon pa lamang ito nagkaroon ng ganoong pangyayari. Halos sunod-sunod ang mga asong animoy nakakakita ng kampo ng kadiliman. Bumangon si Maya para sana alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Akmang bubuksan na sana ang bintana nang biglang may kumalabog. Nanayo ang balahibo ni Maya dahil pakiwari niya may hindi magandang nangyayari sa kanilang paligid. Dahil sa mga nararamdaman, binuksan niya ulit ang bawal na nooy nakalagay lamang sa ilalim ng kanilang higaan. Laking pagkagulat niya na may kung anong malakas na enerhiya ang pinapakawalan ng mga gamit. Doon na nakakasigurado na siya na may aswang ang gumagala sa paligid nila. Nanalangin na lamang si Maya na hindi sa lugar nila nang bibiktima ang mga aswang. Bago bumalik ng higaan ay sinigurado ng dalaga
na masarado lahat ng pinto at bintana. Nag-iisa lamang din siya sa bahay kung kaya't todo din ang kanyang paglalatag ng mga gamit na makapagbibigay sa kanya ng seguridad, lalo na sa kanyang pagpapahinga. Kinaumagahan, naalimpungatan si Maya dahil sa sunod-sunod na katok. Sobrang lakas na para bang sisirain na nito ang pinto. Tinignan niya ang oras sa nakasabit na orasan sa tapat mismo ng kanyang higaan. Nakumpirma niyang alas 7 na pala't naalala niya ang kanyang kapatid. Dali-dali siyang bumangon at hindi man lamang ito nakaayos ng buhok na nakabuhaghag pa. Doon niya napansin naka-double lock pala ang kanilang pintuan, kung kaya't kahit anong gawin ng kapatid niya ay hindi niya magawang mabuksan maliban na lamang kung ito ay sisirain. Ate ano ba? Buksan mo ang pinto. Talaga naman na-germs na ako eh. Ate Maya. Sandali lang, dyan na. Naku, pasensya na Milo, sandali. Hindi na maipinta ang mukha ni Milo nang mabuksan na ni Maya ang pintuan. Nakabusangot ito na para bang gusto ng manakit dahil sa pagkainis nito. Bago pa man ito magdadaldal sa harapan ni Maya, patakbo itong pumasok sa banyo. Ni hindi na nga ito nagsalita habang tinatapos ang paglabas ng sama ng loob sa kanilang palikuran. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang umayos na ang tensyon sa sistema ni Milo. Pinagtatanggal na rin ni Maya ang mga double lock sa pintuan at maging ang kanilang bintana. Nang makalabas si Milo sa banyo, dumiretso na muna ito sa mahabang upuan kung saan gusto niyang sermonan ng kapatid. Sa unang pagkakataon na ganoon ang ginawa ni Maya. Naku ate, ayos lang sana kung ikaw lang mag-isa sa bahay eh. Kaso lang dalawa kaya tayo. Saka sa ilang taon, kailan pa naging ganun ang lock ng ating pintuan? At ano ito sa bintana? Mga ano yan? Ano ang nangyayari? Kamuntikan na ako magkalat sa labas ah. Alam mo bang ilang oras na ako dun sa kakakatok? Saka anong oras na hindi ka pa nakabihis? Mauhuli ka na sa pasok mo. Pagpasensyahan mo ng ate mo Milo. Kailangan talaga nating mag-ingat dahil may aswang. Naramdaman ko kagabi. Meron. Itinantay ni Milo ang mga palad sa noo ng kapatid. Iniisip niya kasi na baka nilalagnat ito o di kaya dinadapuan ng kung anong sakit. Ano ka ba? Wala akong sakit. Saka minsan ko na din itong naramdaman noong buhay pang mga magulang natin. Kaya sinasabi ko sa iyo, hindi biro ang ganitong usapan. O siya, sige na, magluluto na ako ng almusal at maggayak ka na rin. Mag-half day lang ako ngayon sa paaralan at dadaanan ko muna yung ahensya. Sigurado kung wala kang sakit ha? Sige na, at gusto ko na din magpahinga. Tirahan mo na lamang ako ng ulam at mamaya na ako kakain. Para kasing masama ang tiyan ko dahil sa kinain naming merienda kaninang madaling araw. Nagdala kasi ng biko si Bukay. Napadami yata ang kain ko eh. Pero parang nanibago ko dahil hanggang ngayon kumukulo pa rin ang tiyan ko. May kinuha si Maya na maliit na bote mula sa baul. Ibinigay niya ito sa kapatid at inabisuhan na ihaplas sa parting masakit. Ayon kay Maya, makakatulong daw ang laman ng maliit na bote sa nararamdaman ng binata. Nakakunot ang noo na inabot ni Milo ang maliit na bote. Tumingin pa ito ng makahulugan kay Maya. Ito naman si ate, umandar na naman ng pagkaalbularya. May gamot naman ako rito. At baka mamaya matatanggal din ito. Hindi lang siguro tumalab kasi masyadong marami ang kailangan kong ilabas. Sundin mo lamang ako at alam ko ang mga ganyan Milo. Mula pa ng bata ako ang nag-aalaga sa iyo. Kahit pa nakaalalay ang mga madre sa atin. Saka sa ayos mo na yan, hindi yan bastang hindi natunawan lang. Na kung bata ka, usog yan. Sandali, bago ako magayak, humiga ka at susuruin ko ang tiyan mo. Ate, sino kaya ang nursing sa ating dalawa? Abay dinaig mo pang doktora. Huwag ka mag-alala at pagiging maayos din ako. Kahit anong tanggi ng binata kay Maya, wala rin itong nagawa kundi ang pagbigyan ng kapatid. Alam niya kasing hindi rin ito titigil hanggat hindi nagagawa ang nais. Para wala ng gulo, humiga na lamang si Milo sa mahabang sopa at inalsa ang suot niyang t-shirt. Agad namang pinitik ni Maya ang tiyan. Pinisil-pisil niya pa ito habang pinakikiramdaman kung saan banda nga ba nagmumula ang pagsakit.
Parang nakapitik ka lang ng hinog na langka. O ano, naririnig mo bang mga alaga ako nag-aalboroto? Hindi tumugon si Maya bagkus binuksan niya ang maliit na bote na naglalaman pala ng malapot na likidong kulay berde. Napakunot ng noo si Milo at tinanong kung saan nagmula ang ganoong gamit. Alam niya namang sa baul ni Papang Noel nila yon, pero hindi niya maiwasang mapaisip kung ano ba ang mga sangkap noon. Hindi iyon mabaho, amoy parang candy. Hindi rin iyon malagkit sa balat kapag hinahaplas. Maya-maya lamang nang matapos si Maya ay biglang napaupo si Milo. Animoy may kung anong lalabas sa kanyang sikmura. Patakbo siya ulit na pumasok sa banyo. Doon niya nailabas ang mga kinain. Minuto lamang ang nakalipas na makapaglabas ang binata sa banyo nang bigla na lamang itong niyakap ng ate niya. Nakaramdam kasi ito ng kakaibang ginhawa na para bang pinahid ang kung anong masamang enerhiya na pumaloob sa kanyang sistema. Maraming salamat ate. Grabe, parang nabunutan ako ng tiniksat yan. O ayos na. Sa susunod kasi wag puro subo sa binibigay na pagkain ng kahit na kaibigan mo pa. Usog ng eitang nangyari sa'yo. Baka nung inabot ni Bukay ang suman padabog ito, di kaya wala sa loob. Saka mahina ang dungan mong bata ka, kaya lagi kitang pinapaalalahanan eh. Usog? Totoo pala yun? Paano naman sila nagkakaroon nun ate? Saka sa panahon ngayon, may mga ganyang usapin pa talaga? Mahuhuli na ako Milo. Sige na, magpahinga ka na. Sa susunod ipapaliwanag ko lahat sa iyo yan nang matuto ka rin. Hindi lahat nagagamot ng medisina. Lalo pa kung ang pinag-uusapan ay mga spiritual beings. Ang usog ay nagmumula sa mga taong mas mataas ang antas ng dungan at karunungan pagdating sa usaping espiritual. Pero alam mo ba, naipapasa ito sa tao at kung sino man ang makaranas ng usog ay pwede ring makapag-usog ng iba. Mas matindi ko nga tatama sa iyong usog ay nagmula sa isang aswang. Ibang usapan iyon. O siya, sige na, at napahaba na yata yung litanya ko. Napatango na lamang si Milo habang sumasang-ayon sa kanyang ate. Kahit na hindi niya masyadong nauunawaan ang mga nilalatag ng kanyang kapatid, ngunit mas pinili na lamang nitong makinig. Ilang minuto ang nakalipas nang makarating si Maya sa ahensya na kanyang inaplayan. 10:00 na yun ng umaga at tiyempong naabutan niya rin ang nag-aayos ng mga listahan para sa mga aplikante. Magiliw naman ang pagtanggap sa kanya lalo pa noong binigyan nito ng lokasyon kung saan siya papasok. Natuwa naman si Maya dahil sobrang lapit lamang din ito sa kanilang tinutuluyan. Katunayan ay halos ilang kanto lamang ang pagitan na pwede lamang niyang lakarin. Mabilis ang pagpapaliwanag na nagbigay sa kanya ng lokasyon kung kaya't hindi naman siya nagtagal pa sa lugar. Bago mag-11 narating niya ang bahay na nagngangalang Ronaldo Valdez. Nasa tapat ng bakod si Maya nang mapansin niyang may bagong bukas na punerarya sa gilid lamang ng bahay na kanyang papasukan. Napalinga-linga si Maya sa paligid. Masasabi niyang malapit iyon sa tinitirhan niya pero sa liblib at dulong bahagi ito ng baryo. Ni walang kapitbahay na malapit sa mismong bahay. Nagtaka pa si Maya, iyon kasi ang lugar kung saan hindi masyadong pansin ng mga tao. Maging ang nasabing punerarya, animoy bagong bukas pa lamang ito. Nasa bungad pa lamang siya ng bakal na bakod. May sumalubong na sa kanya na isang matandang babae. Si Aling Leonora. Ayon dito, siya ang katiwala ng bahay at siyang naatasan upang mag-alalay kay Maya papasok nito. Magandang tanghali nga po pala. Ang sabi po sa akin, mga bata po ang tuturuan ko. Mga ilang taon na po kaya sila at kilapit naman ang paaralan dito, bakit hindi na lang po sila nag-enroll? Pwede ko po ba silang tulong? Napatigil sa pagsasalita si Maya nang tumitig si Aling Leonora sa kanya ng makahulugan. Batid nitong ayon ng matanda ng matanong kung kaya't tumahimik na lamang ang dalaga habang sumusunod kay Aling Leonora papasok ng bahay. Ilang minuto ang nakalipas nang marating nila ang sala. Doon ay naabutan niya ang 3 bata kasama ang isang matipunong lalaki. Nakangiti ang mga ito habang nakatitig kay Maya. Are you Maya? Tama. Okay kids. Meet Teacher Maya. Siya ang magtuturo sa inyong 3. Siguro naman kaya mo mag-handle ng mga batang malilikot, Maya.
Medyo hindi pangkaraniwan ang kalikutan ng mga anak ko. Isang rason kung bakit mas kampante ako na nasa loob lamang sila ng bahay. Saka mahirap ang kondisyon nila. Kung nakikita mo ang kulay ng kanilang mga mata, maging ang kanilang mga balat, sobrang sensitibo pagdating sa sinag ng araw. Si Aling Leonora na ang bahalang magpaliwanag sa iyo ng lahat at kailangan ko pang magpahinga. Paliwanag pa ni Ronaldo sa kanya. Hindi naman nakasagot pa si Maya habang sinundan na lamang ng tingin si Ronaldo. Lalong hindi na rin ito nagtanong pa kung ano dahil halos kinikilabutan siya habang nakatitig ang mga bata sa kanya na hindi man lamang ito kumukurap. Noong mga oras na yon ay hindi pa siya nagsisimula dahil yun pa lamang ang paglalatag sa kanya ng mga pinagbabawal habang nasa loob siya ng pamamahay. Ipinakilala ni Aling Leonora isa-isa ang 3 bata at inabisuan na rin si Maya na huwag sumuot ng kahit na anong kulay pulang damit. Ayaw daw ng mga bata ang matitingkad na kulay, lalo pa kung ito ay kulay dugo. Wala pong problema dun, Aling Leonora. Hindi naman po ako mahilig magsuot ng pula. Tsaka nga po pala, ilang taon na po ang mga batang ito. Siguro naman ay hindi na mahalaga kung ilang taon na sila, hindi ba? Kung maaari lang, huwag nang masyadong matanong, lalo pa kung sa mga kagaya niyan. Ang gusto lang ni Ronaldo, turuan mo silang magbasa at magsulat. Sana'y malinaw yan sa'yo. Napatango na lamang si Maya at bahagyang ngumiti sa harap ni Aling Leonora at mga bata. Ilang sandali ang lumipas nang sinamahan siya ng matanda upang libutin ang lugar kung saan magiging silid paaralan ng mga bata. Napakalapad ng buong bahay ngunit 2 bahagi lamang ang pwedeng ikutan ni Maya. Ang sala at isang sulok kung saan naihanda na iyon para sa pagtuturo niya. Bumalik ka na lang bukas ng umaga at pwede ka nang mag-umpisa. Sana'y magpakabait ka para matapos ang session ng mga bata ng maayos. Makakaasa po kayo. Saka sige po, mauna na po ako sa inyo. Mga bata, kita-kita na lang tayo bukas ha. Sa ngayon uuwi na muna si Teacher Maya. Niwala man lamang sa 3 ang tumugon. Bagkus ay sabay-sabay ang mga ito sa pagngiti at kumaway kay Maya. Inihatid naman si Maya ni Aling Leonora palabas ng lugar. Nagkabiso pa ito kay Maya na bawasan ng mga bagay na ipinagbabawal. Ayon pa sa matanda, ayaw nila ng gulo o kahit anong hindi pagkakaunawaan, kung kaya't kinaklaro niya ang mga bagay-bagay kay Maya. Sumang-ayon naman ang dalagat na ngakong aayusin ng trabaho, lalo na sa pagtuturo sa mga bata. Maya-maya pa nang medyo makalayo na si Maya sa lugar, napaisip siya kung paano nagkaroon ng ganoong kondisyon ng mga bata. Nakita niya na animoy malulusog naman ang mga ito at para bang may kakaiba rin. Ilang sandali ay napadaan siya sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Alam niyang hindi na iyon ang oras ng pagpasok niya pero mas pinili niya mag-report at magpasa ng excuse letter sa kanilang dean. Napagtanto rin niya kasi na iyon pa lang ang araw kung saan ay paliban niya ang klase. Ganun pa man, laking pasasalamat niya at wala namang naging problema. Walang advisory si Maya dahil isa siya sa mga subject teacher, kung kaya't madali lamang din sa kanyang mag-request ng adjustment sa oras ng pagpasok niya. Hapon nang mauwi si Maya, naabutan niya ang kapatid na naghahanda para sa baon nito. Ayan, nagluto na ako ng hapunan, ate. Para bago ako pumasok sabay tayong kumain. Kumusta ang lakad mo? Ay siya nga pala, anong klaseng lana nga pala yung hinaplas mo sa akin kaninang umaga? Ate, pwede ba akong magbaon nun? Ayun, ayos naman. Inayos ko na rin ang schedule ko sa school at pumayag naman sila na mag-a-adjust. Yung lana ba? Sandali, bihis lang ako at may ibibigay ako sa'yo. Nagmadaling pumasok si Maya sa silid. Matapos makapagpalit ng damit, binuhat niya ang baol palabas ng kwarto. Namangha naman si Milo kasi buong buhay niya, noon pa lamang siya nakakita ng mga iba't ibang mga gamit na sa paglalarawan niya, antigo ang mga yon na halos lahat ay may mga nakabordang mga kataga. Hindi niya rin maiwasang magtanong kay Maya kung para saan ba ang mga gamit na iyon. Marami palang laman ng baul, saka ate, buntot. Buntot ito ng ano? Ay, nakakalerky ha. Saka, aba,
Ito ang ganda oh. Kwintas na may mata sa gitna. Dati bang kulto ang tatay natin? Bakit may mga ganito siyang gamit? Yan ang tinatawag na buntot pagi. Saka maraming asubang nang napas lang ng gamit na yan. Sa pagkakaalam ko, yan din ang laging sukbit ni Papang Noel noong buhay pa siya. At yung sinasabi mong may malaking mata na hugis triangulo, yan ay Tres Pico Roma. Oo, anting-anting daw yan pero hindi natin alam kung paano yan gamitin. May mga alam akong usal at dasal na naturo ni Papang Noel, pero hindi ko pa naman alam kung saan iyon pwedeng gamitin. Kaya hayaan mo na lang sa baul. Itong lanang hinaplas ko sa iyo kagabi. Isuot mo. Sa pagkakaalam ko, selyado ang gamit na to at ng mga mabibigat na orasyon. Pero dahil na rin sa orasyon na gawa ni Papang Noel natin, pwede natin itong magamit kahit pa hindi sa tulong ng kahit na sinong dalubhasa. Namangha si Milo, lalo pa noong isa-isang inilabas ni Maya ang mga lana na nakalagay sa maliit na bote. Meron itong palawit na sadyang ginawa para ang gamit ay may sabit sa leeg. Ayon pa sa dalaga, hindi iyon basta mauubos dahil kusang nagkakaroon ng langis sa mga bote dahil sa may kung anong sangkap iyon na pinanggagalingan ng nasabing lana. Alam mo ba, napakagaling na manggagamot ni Papang Noel. Saka sa pagkakaalam ko, ang napapaloob sa mga boteng malilit na ito ay sangkap paggaling sa kung anong halaman. Siguro nang dahil sa orasyon kung bakit hindi nauubos ang laman. Hindi ako sigurado pero parang pwede ko kaya itong ipasuri ate? Alam mo, magandang sangkap siguro ito para mahalo sa mga sangkap na nakagagamot ng sakit. Saka sayang ang mga ito kung hindi natin maibabahagi, no? Yan ang hindi ko alam, Milo. Ni ako man ay naguguluhan sa mga gamit na ito. Kung kaya't iniingatan ko ang baul dahil ito lang ang naiwan ng mga magulang natin. At kabilin-bilinan pa ni Papang Noel na lagi ko daw itong iingatan. Ano man ang mga gamit na to, kung saan man nagmula, sana lang makahanap tayo na mapagtanungan man lang kung paano ba mapagana ang iba pa. Niyakap ni Milo ang ate Maya niya, lalo na sa parting parang naiiyak ito dahil sa mga naalala. Hayaan na nga muna natin yan ate. Halika na muna at kakain tayo. Baka mamaya malate pa ako sa kadramahan natin. Pero itong isinuot mo sa akin, in fairness parang gumagaan ang pakiramdam ko kapag nalalanghap ko. Ang bango ng amoy ng lana at hindi masakit sa ilong. Nakakaginhawa. O sige na, saka ano bang ulam natin? Parang kay bango din ang amoy Parang nagutom tuloy ako. Tara, kain na tayo. Habang kumakain ay hindi din maiwasang maglatag ni Maya ng mga usapin. Mula doon sa alinuntunin na nilatag ni Aling Leonora sa kanya hanggang doon sa pakiramdam niya sa bahay na kanyang pinasukan. Ayon pa kay Maya, naaawa siya sa mga bata lalo pa sa mga kondisyon nito na para bang normal naman itong titignan pero isa palang kondisyon kung saan nagdudulot sa mga bata ng kakaibang karamdaman. Baka meron silang genetic disorder ate. Kung gusto nila kaya ko tulungan ng mga bata para mai-refer sa espesyalista. Yun ay kung ayos lang sa kanilang ama. Hindi ko alam Milo pero parang meron nga. Ang kaso may din akong sinabihan na gawin ko lang daw ang trabaho ko. Kaya para wala nang sigurong problema, hayaan na lamang natin. Kung sakaling magbukas sila na gusto nilang gumaling ang mga bata, doon pwede tayong tumulong. Pero sa totoo lang, pareho tayo ng iniisip. Ay, pero di bali na nga, kumain at mahuhuli ka na. Nawili na tayo kakadaldal Habang tinatapos ang kanilang pagkain, meron na namang narinig si Maya na pag-alulong. Napatingin ito sa kapatid na parang wala lang. Hindi maiwasan ni Maya ang mag-alala, lalo pa nung naalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Samantalang parang napapansin niya na wala lang naman ito kay Milo. Inilig niya ang ulo kasi naiisip niya na baka bunga lamang ng malikot niyang imahinasyon kung kaya't kung ano-ano ang kanyang naririnig. Akmang magtatanong pa sana siya sa kapatid nang may biglang kumalabog sa kanilang bubungan. Noong unay medyo mahina lang naman, pero ilang minuto lang nang biglang may pumugbog sa bandang pinto. Buong akala nila kung ano na. Nagkatinginan pa ang dalawa nang biglang may tumawag kay Milo. Milo, tao po. Bakla, bilisan mo at mahuhuli na tayo.
Naku, anong oras na? Nagkatingin ang binuksan ni Milo ang pinto para sa matalik niyang kaibigan. Naku bakla, pasensya na't medyo napasarap ang usapan namin ni Ate Maya. Halika muna at pumasok ka muna. Ginulat mo kami sa katok mo, akala naman namin kung ano na. Ate, si Dindy, kaibigan ko nga pala. Kaklase ko siya noong kolehiyo. Nagkataon na lipat siya rito sa atin kung kaya't eto, naging malapit kaming muli. Ah, ganun ba? Dindy, kumain ka na ba? Halika, sabayan mo na kami. Marami itong niluto ng kapatid ko. Nakakahiya naman, pero sige po. Hindi na rin kasi ako kumain dala ng sumama ang tiyan ko. Dahil yata yun sa suman, Milo. Umalis ako ng bahay dahil hanggang ngayon parang kumukulo pa rin ang tiyan ko. Saka iinom na lang din ako ng gamot mamaya. Nagkatingin na ng magkapatid. Halos pareho pa nga sila ng reaksyon dahil sa sinabi ni Dendy. Bago pa man ipagpatuloy ni Maya ang pagsubo, nailatag nito sa panauhin ng mga naranasan din ni Milo. Ganun ba? Naku Milo, baka aswang nga siguro si Bukay. Alam mo ba na sila ang kumukuha ng mga patay sa paggamutan? Nagtatrabaho daw yun sa puneraryang malapit din dito sa atin. Mahirap na baka sa susunod hindi lang usog ang mangyari sa atin. Baka mayanggaw na. Alam mo ba na kahilig niya talagang mamigay ng kakanin? Marami naman na kumakain pero syempre mahirap na. Baka mamaya iba na palang intensyon niya sa atin. Bakit siya nagbibigay? Takot na sambit ni Dendy. Ayoko na muna mag-isip ng kung ano, Dendy. Kay usog man yan o basta. Naging saksi ako sa gamot na hinaplas ng ate ko. Ang totoo sa pagkakaalam ko din si Bukay. Siya ang nag-aayos ng mga bangkay para dalhin sa punerarya eh. Ang hindi ko lang sigurado kung sa kanila ba yun o nagtatrabaho lang din siya doon. Alam mo yun sa dulong bahagi yun ng baryo natin. Doon yata ang lugar. Tugon naman ni Milo. Aba, malaking bahay. Di nyo may tatanong. Taga doon ang mga batang tuturuan ko. Pero sige na, ilang minuto na tayo nagdadaldalan. Hindi rin naman ako sigurado. Saka hindi ko pa naman nakikita yung Bukay na sinasabi nyo pero hayaan nyo muna yung usapin na yan. Kumain na lang muna tayo at mahuhuli na kayong dalawa. Nagkatawanan pa ang tatlo habang tinatapos ang kanilang pagkain. Bago umalis ang dalawa, hinaplasan din ni Maya ng lana si Dendy. Ayon naman dito mula ng malanghap ang amoy ng lana ay naging maginhawa ang pakiramdam nito. Nag-abiso naman si Maya na para hindi na maulit ang nangyari sa dalawa, kailangan nilang magbaon na lamang ng pangmeryenda. Sa ganoong paraan ay makakasigurado sila kung saan manggagaling ang pagkain. Ilang minuto lamang ang makalipas nang umalis na ang dalawa at nagsarado na rin si Maya ng bahay. Nang biglang makaramdam na mabigat na presensya, animoy may mga nararamdaman siyang hindi pangkaraniwan, lalo pa ang bigla ang pag-alinsangan ng bahay. Huwag niyo akong tatakutin. Kung ano o sino man kayo, hindi ako natatakot. Kinakausap ni Maya ang kanyang sarili. Kinuha ni Maya ang buntot pagi sa baul at isinukbit sa tagiliran. Inilabas pa nito ang isang balisong. Nakimatsyag lamang ang dalaga sa mga susunod na mangyayari nang biglang nakarinig ng mahinang boses. Alimoy nag-uusap ito sa kung saang direksyon. Hindi niya mawari kung sa bubong ba, sa labas ng bahay niya o sa likod ng kusina. Wala naman kasi silang malapit na kapitbahay kung kaya't kung may mga masasamang loob na pwedeng palibutan ng bahay niya. Nagsarado ng mga bintana si Maya. Maging ang mga pinto dinoble niya ulit ang mga harang. Tinapos niya ang mga pagliligpit ng kusina at nagpasya na rin itong magpahinga. Habang nakikiramdam, nasa tabi niya ang baul. Kahit may nararamdamang tensyon ay pinili ni Maya ang kumalma. Ayaw niyang pag-arian ng kung anong takot ang kanyang kalooban. Kalma lang, huwag matakot, huwag matakot. Patuloy na kinakausap ni Maya ang kanyang sarili. Habang pinapakalma nito ang kanyang sarili, may narinig siyang maliit na boses. Animoy tinatawag nito ang kanyang pangalan. Noong unay mahina lamang ngunit hindi naglaon. Naging malakas ito na para bang galit dahil sa hindi niya pagtugon. Alam ni Maya na hindi magandang pangitain ang kanyang naririnig, kung kaya't lumabas ito ng silid at umaktong galit. Hawak nito ang buntot pagi na ginamit pang hampas bilang panakot sa mga nilalang na hindi niya nakikita. Kung sino man kayo, subukan niyong pumasok at may kalalagyan kayo.
Abay kagabi niyo pa ako tinatakot Sige pumasok kayo. Kasabay ng pagsigaw niya ay ang mga padabog sa bubong na parabang sagot iyon ng mga nilalang. Napataras pa si Maya na parabang may nagbundol pa sa kanyang pintuan. Naririnig niya ang mga mahihinang paghangos at may kasama pang pag-angil, pero hindi yun naging rason para masindak pa ang dalaga. Inihanda niya ang sarili sa kung sakali mang may pumasok na makakalaban. Inabot na ng madaling araw na hindi man lamang nakatulog si Maya. Nakaupo lamang siya sa mahabang sopa habang nakasandal pahiga. Sa ganitong estado siya naabutan ng kapatid at kaibigan nito. Mag-aalas 5 pa lang na makauwi ng magkaibigan na mabigat ang mga aura. Ate, hindi kami magtatagal. Ikukunin lang kami ni Dendy. Mayroon nang nangyari sa paggamutan. Ang mga kasama namin na kumain ng suman, ayun parang nagdeliryo habang nasa duty kami kanina. Kukuha lang ako ng lana kasi itong dala ko naubos na. Saka ano yung hawak mo? At bakit ganyan ang ayos mo, ate? Ayos ka lang ba? Parang wala kang tulog. Parang may mali, Milo. Hindi ako pinatulog ng mga nanggagambala sa akin. Pasensya na't medyo hindi magandang nakikita mo. Naku, wala pa nga akong tulog. Pero di bali na, iidlip na lang ako. May ilang oras pa naman. Buti na lang naagapan ng sa inyong dalawa. Milo, kumuha ka na lang ng 1 galong tubig at patakan mo ng lana. Yun ang ipainom mo sa mga kasamahan mo. Mababakas din sa magkaibigan ng pagkabahala. Kumuha lamang si Milo ng 1 galon ng tubig. Umalali naman si Maya sa paglagay ng lana. Bago pa man tinakpan ni Milo ang galon, inihipan muna ito ni Maya ng mga pangmalakasang usal, pangproteksyon para sa kung sino man ang mabibigyan at makakainom ng tubig ay makakaramdam ng ginhawa. Ayon pa kay Maya, may mga naalala siyang usal na naituro pa ng kanilang papang Noel. Samantalang nagmamadali namang bumalik si Milo at ang kasama nitong si Dendy. Tanging panalangin na lamang ang naihip ni Maya para sa kapatid. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa unang araw ng paghahanda niya para sa bagong trabaho, pakiramdam ni Maya hinang-hina siya dahil sa antok. Hindi niya rin mawari ang pananamlay dala ng hindi man lamang niya nagawa na ipahinga ang kanyang sarili. Hindi niya na nahinti pa ang kapatid habang nag-aayos ng sarili. Naisip niya ring magsuot ng isang maliit na bote ng lana na nilagyan niya pa ng palawit. Animoy naging disenyo iyon sa suot niyang damit. Wala sa isip na nailagay ni Maya ang buntot pagi sa kanyang sling bag. Medyo may kalakihan iyon kung kaya't hindi naman naging halata ang gamit. Naiisip niya kasing hindi ligtas ang paligid kung kaya't parang hindi niya alintana kung ano man ang pamproteksyon na kanyang daladala. Bago mag-alas 7 ng umaga'y binabagtas na ni Maya ang daan patungo doon sa mansyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga nakasalubong siyang mga pulis sa lugar. Hindi niya maiwasan na magtaka kung kaya't hindi niya maiwasang magtanong sa mga nakamasid din sa lugar na yon. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Noong nakaraang araw lang yung anak ni Masoy ang nakitang wakwakan tiyan. Ngayon naman dayo yata ito at wala din nakakakilala kung sino. Abi baka dayo o di kaya tinapon lamang dito sa lugar natin ang bangkay. Rinig niyang salita ng isa sa taga roon na si Aling Alma. Ganun po ba? Di ba po may mga tanod na nagro-ronda kung gabi? Wala po ba silang nakita o namataan man lamang nakahinahinala? Tanong pa ni Maya. Nako Maya, sana nga hindi tulongis ang ating mga tanod. Para mga walang pakialam. Nakita na nilang ilang tao nang pinaslang pero yun isa sa kanila. Wala man lamang nagkukusa para magronda. Hindi na lamang nagsalita si Maya. Ayaw niya na lamang din magkomento sa kung ano man ang ginagawa ng ibang tao. Ilang sandali ang lumipas nang marating niya ang mansyon. Dating gawi ay sinalubong muli siya ni Aling Leonora. Bago pa man pumasok ay magalang na binati ni Maya ang matanda, ngunit batid niyang parang ito'y naaatras ng bahagya sa kanya. Pakiramdam niya nagbibigay ito ng espasyo para makapasok siya, ngunit hindi niya maiwasang punahin. Ayos lang po ba kayo, Aling Leonora? Parang naiwas kayo sa akin. Kumusta po kayo at saka yung mga bata? Napatitig ang matanda kay Maya. Nakangiti lamang ang dalaga na parabang naghihintay lamang ng sagot ng matanda.
Ano kasi? Dalian mo na at anong oras na? Kanina ka pa hinihintay ng mga bata. Hindi na nakapagpahinga si Ronaldo dahil hinihintay ka. Dumiretso ka na lang sa sala. At Maya, ang mga bilin ko. Pasensya na po kayo. O nga pala, medyo natanghali na po ako ng dating. Pero sige, didiretso na lang po ako. Parang biglang pumitik ang puso ni Maya dahil sa mga litanya ni Aling Leonora. Iniisip niyang unang araw niya pa lamang at baka mapagalitan na siya ng amo. Habang papasok, hindi niya maiwasang maamoy na para bang may kakaibang aroma. Nilingalingan niya pa ang ulo na para bang may hinahanap na kung ano. Pakiramdam ni Maya ay may kung anong bulok na daga na sumasabay sa hangin na kanyang nalalanghap. Hindi niya namalaya na kasunod niya pala ang matanda. Ayos ka lang ba? Sinong hinahanap mo? Bahagyang napataas ang boses ni Maya dahil sa nagulat ito. Masyado kasi siyang seryoso sa kung ano ang naaamoy. Ay kalabaw pasensya na po Aling Leonora. Nakakagulat naman po kayo. Yung ano po, para po kasing may mabaho akong naaamoy Aling Leonora. Hayaan mo na kung ano man ang naaamoy mo at ako nang bahalang maghanap. Dumiretso ka na lamang at kanina pa sila naghihintay. Animoy nahiya pa si Maya na tumalikod sa matanda. May kalakihan ang bahay kung kaya't ilang minuto pa ang umabot bago siya makarating sa nasabing sala. Nakangiti ang tatlong batang nakasuot ng uniforme. Mababakas din sa mga ito ang kagalakan nang makita si Maya. Maging si Maya ay nakangiti habang bumabati sa mga ito. Aba, magandang umaga sa inyo mga bata. Parang nanibago ako Saka ang galing naman at nakasuot kayong tatlo ng uniforme. Saka may mga bags din kayo. Sir Ronaldo, napaka-elegante naman po ng mga bata. Maraming salamat Maya. Gusto ko lang maramdaman ng mga anak ko ang normal na pagiging estudyante. Alam mo na, hindi sila nakakalabas kung kaya sa ganitong paraan. Maranasan man lamang nila. O paano, ikaw nang bahala sa kanila ha. Kids, behave in front of Miss Maya, okay? Ayaw ko na nagdilikot kayo. Saka huwag niyong pahirapan ang tutor niyo. Makinig na mabuti para kahit papaano may laman ang mga utak ninyo. Nakangiti ang tatlo habang tumatango. May isang batang lumapit kay Maya at bigla nitong inamoy-amoy ang dalaga. Daddy, sobrang bango ni Teacher Maya. Pwede po bang siya na lang ang hapunan namin? Napatitig si Maya sa bata na para pang nagulat sa naging litanya nito. Rowan, what I told you. Behave right. Si Maya ay teacher nyo, hindi siya pagkain. Kung nagugutom kayo, magsabi lamang kayo kay Aling Leonora. Ayos ba yon? I want fresh. Pareho po ni Teacher Maya. Parang ang sarap niyang. Stop, okay? Tama na yan. Pag nalaman ko Rowan na may ginawa ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Naririnig mo ba ako? Saka Maya, sige na, ipasok mo na sila sa silid. Siguro naman alam mo na kung saan banda. Oho, mga bata tara na. Mauhuli na tayo, saka kumpleto naman siguro kayo ng gamit, no? Nagmadali na si Maya na ipasok ang mga bata sa silid dahil maging ito'y nabigla sa naging reaksyon ni Ronaldo dahil sa sinabi ng anak. Samantalang mababakas pa sa mukha ni Rowan ang animoy na sasabik habang nagkakadikit sila ni Maya. Parang hindi maunawaan ni Maya kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga bata. Habang hawak ang mga ito'y biglang nakaramdam si Maya ng pag-alinsangan ng lugar. Parang uminit din yung bandang dibdib niya kung saan hindi niya na iyon maiiwasang hawakan. Napayuko pa ito ng bahagya na mapagtanto niya na umaapaw na pala ang laman ng maliit na bote. Akmang tatanggalin niya na sana nang biglang sabay-sabay na umangat ang tingin ng mga bata. Nakangiti pang mga ito na para bang nasisiyahan amoy-amoyin si Maya. Teacher Maya, ano yan? Saka ano po ang gamit niyong pabango at parang nakakagutom pong amoy-amoyin? Biglang siniko ng isang kapatid si Rowan nang wala sa loob nitong ibinuka ang bibig upang kagatin sana si Maya. Inawat nito si Rowan dahil parang sa isang iglap malalantad ng bata ang tunay niyang anyo. Dahil sa nangyari hindi na nakontrol ni Maya ang mga bata na animoy parang mga aso kung maglaway.
Nabigla ang dalaga sa ginawa ng dalawang bata. Akmang aawatin niya nang biglang sumulpot si Aling Leonora na may daladalang mahabang kawil. Ni hindi nakaporma si Maya, bagkus nagulat na lamang ito nang makita niyang nakabitin na ang dalawa. Kayong dalawa, kabilin-bilinan ng ama niyo na umakto kayo ng maayos. Rowan, ikaw na naman ang pasimuno ng mga ito, no? Kung ayaw niyong masilda na naman, kumalma kayong dalawa. Aling Leonora, wag naman pong ganyan at nasasaktan ng mga bata. Ibaba mo na sila at pakiusap, hindi tama ang ginagawa mo. Pigil pa ni Maya kay Aling Leonora. Bago ka lang at hindi mo alam kung ano ang magiging resulta, oras na tatlo silang mag-away-away. Sige na, ipasok mo na yung isa't kausapin ko muna itong dalawang kutong lupang ito. Utos naman ni Aling Leonora. Naririnig pa ni Maya ang animoy mahinang pag-angil ni Rowan kahit pa ito'y nakasabit sa kawil. Sa damit lang naman ito kinawil ni Aling Leonora, ngunit naiigpit ang leeg dahilan ng kanilang pag-angil. Inawat ni Maya ang matanda dahil nakaramdam ito ng awa sa dalawang bata. Hindi ako papasok sa silid hanggat hindi mo sila binababa. Sige na po, ako nang bahala, nakikiusap po ako. Kayong dalawa, kung hindi kayo umaayos at gumawa kayo ulit ng hindi maganda, tatawagin ko na yung ama nyo. Siguro naman alam nyo na kung ano mangyayari. Naiintindihan mo ba ako, Rowan? Tanging pag-angil na lamang ang naging tugon ng bata. Sabay tingin ng masama kay Aling Leonora. Samantalang hindi mawari ni Maya kung paano aakto ng tama sa sitwasyong lalo pat halo-halo ang kanyang nadarama. Nalito ang dalaga, nakaramdam ng pagkahabag na parang nagalit sa mga nangyari. Maya-maya pa'y ibinabana ni Aling Leonora ang dalawa. Nakayuko ang mga ito habang inila papasok ng silid ang mga damit nila na nagkalat dahil sa mga nangyari. Hindi naman maiwasan ni Maya ang magtaka. Naisip niya kung anong klase ba ng pagdedisiplina ang ginagawa ng katiwala sa mga batang maliit. Sumagi rin sa utak niya ang kondisyon ng mga ito, lalo pat ayon kay Maya, madalas kung ano ang ginagawa sa mga bata ay nagdudulot ito ng karagdagang trauma sa mga batang ipinanganak na kakaiba. Sa kabilang banday anuman ang pumapasok sa pag-iisip ni Maya, wala pa rin siyang karapatang mangimasok sa buhay ng iba. Ika nga niya itrabaho lamang ang dahilan kung bakit siya nasa bahay na yon. Mga bata, sundin na lang natin ang mga alituntunin para walang gulo, ha? Rowan, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako. Hindi naman masakit yun. Sanay na po kami sa ganun, di ba ate? Bati na tayo, ha? Huwag ka nang magalit. Nagbibiro lang naman ako eh. Sige na po, teacher. Teacher Maya, mag-umpisa na po tayo. Lagi ba kayong ginaganon pag may kasalanan kayo? Bakit hindi kayo nagsusumbong sa papa nyo? Hindi tama ang ganun, ha? Sa kakatiwala lang naman yung matanda, pero akala mo siya ang nanay nyo. Hindi na nagsalita pa ang dalawang bata. Bagkus ay tumabi na lamang ito sa isa pa nilang kapatid na tahimik lamang din na nasa gilid. Dala ng pangyayari parang nakaramdam si Maya ng karagdagang kabigatan, lalo pa na mapagtanto niyang sarado lahat ng kortina ng silid. Pakiwari niya hindi maganda ang isang bahay kung wala man lamang nakakapasok na sinag ng araw. Wala sa loob na binuksan ni Maya ang mga kortina, kasabay ng pagbukas nito ng mga bintana. Huwag, teacher. Pag isarado mo, maawa ka. Isarado mong kortina. Ang init po, ang init. Nagimbal si Maya dahil sa mga nakitang reaksyon ng mga bata. Nagsihiyawan ito habang humihingi ng saklolo. Ni hindi niya rin alam kung ano ang gagawin, lalo pa noong makita niya na umuusok ang balat ng tatlong bata. Patakbong isinarado ni Aling Leonora ang mga kortina habang nanginginig sa kung ano ang nakikita. Halos malapno sa mga balat ng tatlong bata na siya namang pagkagimbal ni Maya. Galit na galit ang matanda habang napasugod na rin si Ronaldo. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Maya na noon ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Estupida! Tingnan mo ang ginawa mo sa mga anak ko. Aling Leonora, akala ko ba'y pinaalalahanan mo na ito? Ano,
May bala ka bang paslangin ang mga anak ko? Sumagot ka. Sir, hindi po sinasadya. Ano po bang nangyayari saka? Hinila na lamang siya ni Aling Leonora palabas ng silid na yon dahil batid nitong umiiba na ang aura ni Ronaldo. Lalo na't parang maging ito ay may lalabas na rin sa kanyang balat. Pinakalma na muna ng matanda ang sitwasyon. Iniwan niya sa sala si Maya habang inabisuan nitong manatili sa lugar kung ayaw nitong lumala pa ang gulo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. Sensitibo ang mga bata lalo pa sa sinag ng araw. Kaya hindi sila lumalabas. Ngayon sana mapakalma pa natin si Ronaldo dahil kung hindi, baka ito na ang huling araw mo. Aling Leonora, hindi ko po sinasadya. Dalhin po natin ang mga bata sa pagamutan. Ako na po ang bahala sa magiging gastos. Hindi basta gamot ang kailangan ng mga bata, Maya. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi sila maaaring lumabas. Ngayon kung ipipilit mo yung kagustuhan mo, ilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Tumalikod na ang matanda't hindi na nilingon pa si Maya. Na mga oras na yun ay litong-lito ang dalaga. Sa kung anong gagawin niya, hindi niya rin alam kung paano pakalmahin ang kanyang sarili. Naupo na lamang sa gilid ng sopa habang nakikiramdam sa paligid. Sobrang nakakabingi ang katahimikan na siyang naghahari sa lugar matapos nga ang pangyayari na yon. Animoy walang katao-tao sa paligid at lahat ng silid ay nakasarado. Pagod at puyat si Maya. 2 gabi itong walang maayos na pahinga kung kaya't hindi inaasahan ng pangyayari. Nakatulog ito. Hindi alintana ng dalaga mga kaganapan lalo pat naging mahimbing ang kanyang pagtulog. Naalimpungatan na lamang ng ginising ni Aling Leonora bandang 7:00 na ng gabi. Napabalikpos pa si Maya habang inaalala ang mga nangyari. Naku, Diyos ko, anong oras na po? Saka pagpasensya niyo na po kung nakatulog ako. Kumusta ang mga bata? Nasa study room sila kasama ni Ronaldo. Magayos ka na't gusto ka nilang makita bago ang lahat. Aling Leonora, galit pa po kaya si Ronaldo? Matatanggap ko po kung ito na ang huling pasok ko sa pamamahay na ito. Ang mahalaga lang sa akin ay maayos ang mga bata. Hindi na sumagot ang matanda, samantalang inayos na lamang ng dalaga ang sarili. Akman tatayo na si Maya nang makarinig ng mga sigaw. Napalinga-linga sa paligid si Maya at hinahanap kung nasaan ang gagaling ang mga tunog. Gusto niya sanang tanungin ang matanda ngunit masyado itong seryoso sa paglalakad. Nagkibit balikat na lamang si Maya para bang nakaramdam siya ng kakaiba. Habang nakasunod siya kay Aling Leonora, hindi niya maiuwasang kapain ng dalang gamit. Maging ang bote ng lana na nasa palawit ng kanyang kwintas. Naramdaman na naman niyang umiinit ito, indikasyong may masamang aura sa paligid. Napabulong si Maya ng isang usal na pamproteksyon dahil na rin sa nararamdaman niyang pagkabahala sa kung ano man ang mangyayari bago pa man tuluyang makapasok. Napa-sign of the cross pa si Maya na sadya namang nakakuha ng atensyon ng lahat, partikular na ng mga bata na noon ay nasa anyong maliliit na aso. Napapigil ng bibig si Maya ng masaksiyan ng 2 mata niya ang tunay na anyo ng 3 mga bata. Asong gubat? Asong gubat kayo? Kaya pala takot kayo masinagan ng araw. Paano kayo nakaabot sa lugar na ito? Nagtatakang tanong ni Maya. Habang nagsasalita, paunti-unti niyang pinapasok ang kamay niya sa kanyang sling bag na nooy kinakapa niya ang buntot pagi. Halos hindi makapagsalita si Maya noong magsipalit ng anyo ang mga kaharap, maging si Aling Leonora. Gusto niyang sumigaw dahil sa takot pero pinigilan niya ang sarili. Ayon sa kanya, ayaw niyang magpakita na kung anong kahinaan lalo pat nasisiguro niya na hindi na siya makakalabas ng buhay kung sakali mang magpapatalo siya sa kanyang nararamdaman. You know what, Teacher Maya? Mabait naman kami eh. Pero ang masaklap, binigyan mo kami ng rason para ipakita sa iyo ang totoo naming anyo. Di ba ito ang gusto mo? Ang mabalatan kami. Akala mo'y hindi ko alam na may daladala ka pang lana. Sige, ngayon natin masusubok yan tapang mo. Sambit ni Ronaldo.
Wala akong ginagawang masama sa inyo. Lalong wala akong intensyon sa mga nangyayari. Alam kong hindi nyo rin naman ako palalabasin ng buhay kaya damay-damay na lang to. Buong tapang na hinugot ni Maya ang buntot pagi sa kanyang bag. Buo na rin ang loob niya na lumaban dahil sa mga naalala. Ang mga mukha ng nakita niya ay ang mga aswang na kung saan tumapos sa buhay ng kanyang mga magulang. Hindi siya nagkakamali lalo na't noong biglang lumundag sa harapan niya ang tatlong nakakapangilabot na mga aso. Maagap na inampas ni Maya ang mga ito dahilan ng agarang pagliyab ng mga katawan ng mga batang aswang. Napatras si Ronaldo at Aling Leonora at nabigla sa mga nangyari. Halos magwala naman ang dalawa dahil sabay-sabay ang tatlong batang aswang na nalagutan ng hininga. Walang hiya kang babae ka. Anong ginawa mo? Magbabayad ka. Sige, maling hakbang nyo lang. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin na rin ang mga buhay nyo. Dahil sa tindi ng tensyon, napatakbo sa labas si Maya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Ang tanging naiisip niya lamang ay makatakbo at makalayo. Halos mapuno ang buong bahay ng mga pag-alulungan, kasabay ng pagsipaglabasan ng mga malakampon na aso sa bawat silid ng nasabing mansyon. Alam ni Maya na hindi siya makakalaban sa paraang pisikalan, lalo pat hindi naman ito sanay sa pakikipaglaban. Habang tumatakbo palabas, ay nagbibigkas ito ng mga katagang nasa sa puso niya noong buhay pa ang kanyang Papang Noel. Nasa kalagitnaan na siya ng daan ng makasalubong ang kapatid at kaibigan nito. Kagagaling din ng mga ito sa pag-amutan kung saan nagkaroon din ng kakaibang tensyon. Umahangos pa si Maya habang hinawakan ng dalawa para tumakbo. Ay, ate, ano bang nangyayari? Naku, para akong lantang gulay dahil sa walang tulog. Heto na naman, ano ba? Hindi na nakapagpaliwanag pa si Maya bago sa hinila niya na lamang ang dalawa. Ilang iskinita lang naman ang nalampasan nila nang marating ang bahay nila. Doon halos masubsob pa ang dalawa dahil sa lakas ng paghila ni Maya. Batid nitong nasa paligid lamang nila ang mga aswang. Ate, ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ginabi? Di ba dapat kanina ka pa sa bahay? Ang tsaka mo naman. Hindi na nakakatuwa. Aba, daig pa natin ang hinabol ng 7 kampon. Diyos ko, pati yung bundot pagi bakit hawak-hawak mo yan ate? Nandyan lang sila sa labas. At buti na lang nakasalubong ko kayo. Mahabang istorya pero sa ngayon tulungan niyo muna akong dalawang magsarado ng pinto at mga bintana. Sigurado ako hindi matatapos ang gabing ito. Gagawa ng paraan ng mga aswang para mapas lang ako. Kaya Milo, huwag ka munang maraming tanong. Nakatayo lamang si Milo habang tinitignan si Maya. Lahat ng pwedeng iharang ay hinarang na ng dalaga. Kinuha pa nito ang baul at kumuha ng ilang mga gamit na kung saan pwede nilang pangdepensa kung sakali mang looban ng kanilang bahay. Ibinigay ni Maya sa kapatid ang 2 uri ng balisong, samantalang kay Dendy naman ay itak. Sa kabilang banda, gaano man kadami ang kanilang kagamitan, hindi pa rin may iwasang kabahan ng gusto ni Maya. Ano ang magiging laban nila kung sakali man na sadyain ng mga aswang gubat na paslangin sila? Hindi man lamang nila alam pagganahin ng mga kung ano-anong anting-anting sa baol, ni wala nga silang alam sa mga kagamitan na iyon. Buong buhay ko ate, ni hindi ako nakapaslang ng butiki, tapos binigyan mo ko ng ganitong balisong. Meron naman ako sa bag pero in fairness, ang haba nito, pet ko to. Ay parang gusto ko na lang yata magbalot at lumayas dito sa lugar, nakakapangit. Paano kung manghingi na lang tayo ng tulong? Sigurado ako may tutulong naman siguro sa atin kaysa nagtatago tayo rito at nakikiramdam lamang sa kung anong mangyayari. Suwestyon naman ni Dendy. Isang maling hakbang lang natin Dendy. Sigurado ako patay tayo. Manghihingi tayo ng tulong kung makakuha ng pagkakataon. Sa ngayon ikalma na lang muna natin ang ating mga sarili. Kalma? Kung nga ito hindi makalma ate Maya. Umupo ka nga muna. Nahahawa kami sa iyo. Habang nagtataloy may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan pa ang tatlo dahil hindi nila alam kung sino ang panauhin. Hayaan na lamang sana nila
nang bigla nitong tawagin si Milo. Noong unay sumenya si Maya na huwag sasagot, ngunit nagsunod-sunod na. Si Maya na mismo ang nagudyat para buksan ng pinto. Abay, tamang-tama. Hindi na kami mahihirapan sa pagputol ng mga ulo ninyo. Kita mo nga naman pag sinuswerte nang dahil sa inyong dalawa kung bakit nasira ang mga plano. Tapos dito rin pala nakatira ang babaeng to. Nakangising sambit ni Bukay. Tinuturo nito si Maya na noon ay inihahanda na rin ang sarili sa kanyang pagdepensa. Napalunok ng laway si Milo nang makita niya ang nakangising si Bukay at may dala-dala itong itim na sako. Ayon dito, kulang ang nakuha niyang lamang loob kung kaya't hindi pa ito pwedeng umuwi. Ilang sandali pa nang bigla ding may dumating ang grupo ni Ronaldo. Hindi naman sila marami pero sapat na yun para mawala ng malay si Milo. Hindi kinaya ang takot dahil sa kanyang mga nakita. Akala mo'y makakatakas ka. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo. Gugutay-gutayin ko yung katawan mo at ipapakain sa mga aso. Galit na sigaw ni Ronaldo. Kasabay ng pagsigaw ni Ronaldo ay ang sabay-sabay na pag-aalulungan ng mga kasama. Kahit animoy nakaharap sa kampon ay hindi alintana ni Maya. Alam niyang kung matatakot siya, pareho sila ng kapatid niyang mamamatay. Maging si Dende nanginginig na rin sa tensyon, pero humugot ng malalim sa paghinga si Maya at iwinasiwas ang hawak na buntot ng pagi. Sino ang tinakot niyo? Abay, pamamahay ko to at oras na mangas kayong pumasok. Sisiguraduhin ko matigpas ang mga ulo niyo. Sige, ang dami niyong satsat, sino ang mauuna? Matapang na sambit ni Maya. Akala niyo ba hindi namin kayang pumaslang? Hala, sige, sugod. Segunda naman ni Dendi. Kada hakbang pasulong ng mga nilalang ay siya ding pagampas ni Maya ng hawak na buntot ng pagi. Hindi sila nagabalang lumabas bagkus ay nasa tapat lamang sila ng pinto, naghihintay kung sino ang unang susugod. Sa ganoong sitwasyon sila naabutan ng mga tanod na rumonda. Dahil sa ingay kung kaya't nakuha ang atensyon ng mga ito, halos lahat ng mga tanod ay nagsipagsuguran, kasabay ng mga hiyaw at sigaw ng mga ito. Kahit malayong mga kabayan ay nabulabog at nagsipaglabasan. Ang iba patakbo pang sumugod sa bahay ni Maya, may bitbit pang mga itak. Buong baryo ay nagtulong-tulong sa pagsugod sa mga aswang. Isa-isa namang nagsipagpulasan ng mga ito. Kung noong unay natakot pa si Maya, pero nang nakita niyang halos buong baryo nang nagsilabasan at may dala-dala pang mga sulo, doon na nagkaroon si Maya ng lakas ng loob. Naisip niyang kung hindi siya kikilos ng gabing iyon, marahil marami pa sa mga kabaryo niya ang mabibiktima. Kasama ng buong barangay, sinugod na rin nila ang mansyong kung saan naituro ni Maya ang pugad ng mga aswang gubat. Ngayong gabi, uubusin na natin ang salot sa ating baryo. Tama na ang mga pagpaslang ng hindi alam kung sino ang salarin. Ngayon, maliwanag na ang lahat. Salita ni Maya. Hindi na nagdalawang isip pa ang mga kabaryo niya, kasama ng mga tanod na naging saksi sa mga nangyari. Sila ang nanguna ng malawakang pagpuksa sa mga aswang gubat. Nung unay nagdadalawang isip pa si Maya, pero hindi lamang siyang nakakita ng mga nilalang, kundi may iba pang nakapagbahayag ng patunay na doon nga sa mansyon ang naging pugad ng mga nilalang. Ginalugad nila ang lugar ngunit wala na rin silang naabutan. Pinasok nila ang lahat ng silid ng mansyon, ngunit tanging mga buto lamang na mga kung anong hayop ang kanilang naabutan sa lugar. Kay bilis ng paglikas ng mga aswang, parang wala na silang babalikan. Mabuti pa sigurong sirain na lang natin ang lahat. Kung magkataon baka bumalik pa ang mga yon. Maya, hindi tayo makakasiguro kung papanigan ba tayo ng nakatataas. Mga kasama, maghunos dili muna kayo. Tugon naman ng isang tanod. Habang nagsasalita ang tanod ay may kung anong ingay na namang narinig si Maya. Yung ingay na animoy naghihingi ng saklolo. Naalala niya ang mga boses na narinig mula noong napasok niya ang mansyon. Kung kaya't hindi na rin siya nag-aksaya pa ng panahon, kundi hanapin kung saan nanggagaling ang boses.
Naabot niya ang maliit na pinto sa sulok ng lugar. Aakalaing iyon ang bodega pero nang buksan niya yon, nalantad ang mga tinadtad na patay na mga tao, mga nagkalat na lamang loob at mayroong pang buhay na hindi siya nagkakamali. Yun ang inuunti-unti ng mga nilalang. Siguro naman sapat na ang mga ebidensyang ito para sunugin ang lugar kung saan man galing ang mga katawang ito, naway hindi sa mga baryo natin. Nagtawag na ng mga pulis sa mga tanod upang magkaroon ng paglilinis. Maraming mga tao ang nagkaroon ng takot at pagkabalisa dahil sa kanilang mga nakita. Ganun pa man, minabuti ng lahat na ilagay sa tamang proseso ang lahat. May ilan na nagpasalamat sa dalaga dahil sa naging daan ito upang maresolba ang malaking suliranin ng lugar. Kinabukasan, nagising si Milo na sa puwang sentido. Nakaramdam iyon ng pananakit ng ulo dahil sa mga nangyari. Ay, nasa langit na ba ako? Anong nangyari? Sakit ng ulo ko, te. Saka, asan ang mga aswang? Ate Maya, buhay pa ba tayo? Tanong ni Milo. Oo, buhay pa. Anong gusto mo? Suntukin pa kita para makaramdam ka? Kalalaki mong tao, imbis na ikaw ang umalalay sa amin ni Dende, ikaw pa itong naunang nakatulog. Pero Milo, naisip kong parang kailangan nating lumipat ng lugar. Hindi napas lang ang mga aswang kagabi, kundi nakatakas sila. Ang mahirap niyan baka ano pang mangyari sa atin sa lugar na ito. Oo nga ate, matagal ko na rin pinag-iisipan yan eh. Dito sa lugar kahit anong kayod natin hindi tayo umaasenso. Kasi nga hindi naman ganoon kalaki ang sahod. Kaya sige ate, kung ano ang magiging pasya mo, go lang ako. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na ring dumating si Dende na may dalang balita. Maayong umaga sa inyong dalawa. Matunog ang usap-usapan sa labasan na may nabiktima na naman daw sa karatig baryo natin. Ganun pa rin, wakwak at tiyan na tinanggalan ng laman loob. Aswang pa kaya yun o sadyang kagagawan na ng sindikato? Tanong ni Dende. Hindi na natin matukoy kung ano talaga ang nangyayari. Kaya kami ni Milo, napagpasyahan naming umalis na rito. Baka lilipat kami sa ibang lugar malayo sa lugar na ito. Ano man ang karanasan namin sa baryong ito, dala-dala namin yun kahit saan man kami malipat. Napahawak na lamang sa kamay ni Maya si Milo. Hindi niya lubos sa kalay na matindi ang naging dulot ng pangyayari na hindi nila inaasahan. Ano man ang naging buhay ng magkapatid sa pangkasalukuyan, sinasariwa pa rin ng mga ito ang kanilang mga naranasan. Sa pangkasalukuyan, hindi na alam ni Maya kung saan napunta ang baul ni Papang Noel. Ayon kasi sa dagdag niyang kwento, nasama daw iyon nung kasagsagan ng malawakang pagbaha sa Western Visayas. Tanging natira lamang sa pangangalaga niya ay ang buntot pagi at ang nag-iisang kwintas na may palawit ng maliit na bote na may lamang espesyal na sangkap ng lana. Nagkaroon na ng pamilya si Maya, si Milo naman ay nag-ibang bansa. Masasabing kahirapan para sa dalawang kalimutan ng mga nakaraan, ngunit naging daan naman yon upang makita nila ang landas na mas makakabuti para sa kanila. Naihayag ang kwentong ito hindi para manakot ng tagapakinig, bagkus ay naisulat ito para magbigay kaalaman na hindi lamang tao ang nabubuhay sa mundo, kundi mayroong mga nilalang na nagiging kaanyo ng tao pero lubhang mapanganib, lalo kung sila'y nasa antas ng pagiging aswang.